Lahat yata sila, purihin ng Diyos. Halika, sister. Kumusta na, kapatid? Thanks God. Happy and prosperous talaga. Hallelujah, purihin ng Diyos. Pinagpala po ba ang lahat? Kung pinagpala ang lahat, makikinig ng mabuting balita tayo sa mamaya. Talagang paghandaan natin ang biyaya ng Diyos. Binabati natin ang ating nasa YouTube na nanonood, sister, at ang sa FB, Sa Facebook. sa Facebook. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Parang hindi. Kung pinagpalang lahat, sumigaw. Sumigaw. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Dadako na tayo at tatawagin na natin ang baguhan, sister, para ma-welcome sa gawain na ito. Halika, kapatid. Talagang pinagpalang Diyos. Salamat kay Lord. Mayroon pa po ba? Meron pa po bang bago? Mayroon po ba? Naka-ready na yung ating choir para awitan ng ating bagong kapatid. Praise the Lord. Kapatid. Kapatid, ipapaliwanag po ng aming mga kapatid, Sister Rose, Sister Michelle, na kung ano ang nasumpungan mo sa araw na ito at ipapaliwanag nila ang nakasulat dyan. Ayan. Magandang hapon, sister. Kami ay nagagalak sa iyong pagdalo dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Nais lang po namin paliwanag sa iyo yung nasumpungan sa araw na ito, sister. Ang El Shaddai, DWXI Prayer Partner Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebreo nang ibig sabihin ng El Shaddai, ng El ay God, ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is God who is more than enough, or the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the 7 covenant name of God in the Bible. At ang iba pang informasyon ay ipapaliwanag sa iyo ni Sister Rose. Amen. So binigyan ka namin ng magazine, tapos panyo at saka ang bookmark. Ang magazine po, nandyan po ang mga buhay patutuo ng ating mga kapatid na binago ng Diyos. Mababasa mo sa magazine. Tapos yung panyo, nandyan po yung Word of God, yung mula sa Bible na salita ng Diyos, na kung tayo naniniwala at nagtitiwala ay ibibigay ni Lord ang ating kahilingan. Amen. Yan po, dinadasal natin ng 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., at saka 12 midnight kung gising pa po kayo. Sa paniniwala natin, lahat na may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus. At saka yung bookmark, andyan po yung schedule ng gawain ni Yahweh El Shaddai. Ito po ay under sa Catholic Church. Mayroon tayong gawain every day, Monday to Sunday. Monday to Friday sa St. Joseph, tapos Saturday at Sunday dito.
Okay. Gusto namin malaman ang iyong pangalan at kung saan ka po sa Pilipinas. Ako po si Janet B. Nunez, taga Malabon po. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang bago nating kapatid. Sister. Purihin ang Diyos. Sister, halika dito kapatid. Para tatawag tayo ng buhay na patotoo. Pinagpala mo ba ang lahat? Kung mayroong ano dyan. Para sa inyo, ating pong Tawagin natin kapatid yung magbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Sino po ang mauna? Wala po bang pinagpala? Akala ko may pinagpala. Lahat tayo pinagpala. Huwag kayong Huwag po mahiya. tayong mahiya sa Panginoon. Iihayag natin ang kanyang kabutihan sa araw-araw na ginagawa sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Wala siguro kapatid. Kung ayaw nila, di ako na... yun, mayroon tayo. Mayroon po. Hindi papayag si Lord na walang magbabahagi. God is good Time. all the time. God is good. Gusto lang ako magpasalamat sa ating Diyos, dakilang Yahweh El Shaddai sa biyaya pinagkaloob niya sa akin na nag-sign ako ulit for 20 years. Amen. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng mga blessing. May mga ups and downs, pero ang Diyos pa rin natin is more than enough. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Talagang ang Diyos talaga pag ginagamit ka, patuloy ka niyang Bibigyan ng kalakasan. Amen. Amen po ba? Mayroon po ba? Kung wala kapatid, hindi maaaring hindi tayo maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Ako nga kapatid, pinupuri ang Diyos, talagang napakabuti ng Diyos, talagang buhay ang Diyos, talagang kung ang puso mo, kung anong minimiti mo. Sabi ko, dream ko talaga, Lord, na magkaroon ako ng kamag-anak na isang lingkod ng Diyos na pari. Kasi memorable sa akin yung mula naglingkod ako, na nag-altar server ako. Bawat, alam mo, banal talaga na isa tayo sa kasama sa panalangin. Akala ko wala. Pero salamat kay Lord, may nalaman ako na nabalitaan ko na may family reunion ang Taladro family. Yung tsuhin namin ay bishop pala. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi may isang lingkod pala kami na kamag-anak. Ngayon, 3 days na mayroong family reunion, nag-gather ang buong pamilya ko. Talagang napakabuti ng Diyos kasi yung bishop, yun ang nag-gather. Libre pagkain, 3 araw sila sa beach, talagang sama-sama, talagang sabi ko kung hindi lang ako nakauwi nung August, uuwi sana ako. Pero nung nalaman ko rin na every year din talaga ginagawa, kaya napakabuti ng Diyos kasi makikita natin ang ating mga pamilya. Talagang kung anong minimiti mo, talagang nangyayari. Ang dream ko talaga na lahat kami sama-samang magpuri sa Panginoon. Kaya to God be the glory, hindi ko akalain na mayroon pala. Thank you, Lord. Thank you. Yahweh El Shaddai. Mayroon pa si mayroon pa sister, po. Amen. Gusto ko lang ibabalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay, kay Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord, sa patuloy mong pag-bless sa akin, sa aking trabaho, ngayong araw, sa opportunity na makapag-awit, tapos sa aking pamilya. Amen. Kasi yung yung sa pamilya ko po, minsan yung nanay ko marakas po siya magtrabaho, minsan iba yung pakiramdam niya, kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi na siya nahihirapan ngayon, yung parang malakas po yung nanay ko. Amen. At saka yung kasi siyempre patuloy po siyang yung palagi pong mabilis siyang gumaling, at saka hindi naman ako nagagastusan sa kanya sa mga kailangan niya, hindi po ako nagagastos, at saka maayos po sila, pati yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Amen. At saka yun, sa trabaho ko, lagi akong matagumpay kasi hindi man si Lord talaga siya nagpapabaya sa lahat-lahat sa Amen. ating ginagawa. Kaya thank you, Lord, sa lahat ng blessing. Amen. Thank you, Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Mayroon po pa. Meron pa? Halika, sister. Halika, Huwag ka sister, huwag ka mahiya. mahiya. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang ang Diyos talaga ay hindi maaring hindi natin ihayag ang kabutihan ng Diyos. Amen.
Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God is good! All the time! All the time! God is good! Talaga pong pinagsisigawan ko ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Ayan. Doon. Sige na. Biya. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko at sa aking pamilya. Amen. And talaga pong nagpapasalamat ako na buhay ang Panginoon sa bawat oras. At hindi ko po alam, may first time po. Pasensya na. Amen. Galing po ako dito 7 years. 2019 po ako nag-for good at 4 years. Sinubok ng Panginoon, pero natiling patatag. Amen. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. And nakabalik po ako 2023, and then now, finish contract. Sa pagbiyaya ng Panginoon, nakatagpo ng panibagong amo. Amen. And Wednesday po, past 3 weeks ago, minessage ko po yung job post na kung available pa. Wednesday night, tumawag po yung nag-post. And Thursday, interview via WhatsApp. Sunday po, sign the contract. And now po, approve po ang visa ko. 22, bababa po ako. 23, pinaakit na po agad ako at sabi ko, Amen. Lord, malungkot na masaya, but thankful, Lord, hindi mo ko pinabayaan. Amen. At salamat, Lord, sa mga taong ginagamit mo sa buhay Amen. ko. Amen. Talagang napakabuti mo sa mga kaibigan na ipinadala mo, sa pamilya ko na laging umuunawa at sumusuporta, bagamat kami na lang magkakapatid, pero andun panatili pa rin ang pagmamahal namin sa bawat isa. Amen. And sabi ko, Lord, 23, aakit ako. 25 po, 31st anniversary ng Batangas Group, hindi ako makaka-attend. Lord, hipuin mo ang puso't isipan ng attend ako sa 25 po at 31st anniversary ng Batangas Group. Napakabuti mo, Lord, sa iyong Amen. pagmataas, na papurit, pagsamba, paglulhati, pagsalamat, itangin sa Lord God. To God be the glory. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos, purihin. Sa kapatid, dadako na tayo sa... Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa pakikinig ng mabuting balita. Ang ating mangunguna po sa ating si Brother Bay Gonzales. Sa ating pangungunahan tayo ng ating prayer, si Sir Joy Abalayan. At ang ating pagpupuri, samahan tayo ni Sister Telma Brono, kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry Saturday Group. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Huwag ka nang umiyak. Dito ka. Dito ba?
nagtatagumpay, O Lord. Pagbalain mo ang sinugo mo dito sa bansang Hong Kong, Brother Bay Gonzales, Panginoon, na sa kanyang pagtayo sa harapan at pagsasalita, ikaw po ang aming makita at ikaw po ang aming mapapakinggan, Panginoon. Kaya Lord, hinihiling namin, Panginoon, lahat ng aming tinataas sa mga oras na ito, O Lord God, sa aming mga prayer request, sa aming mga petisyon, O Lord God, higit sa lahat, sa personal naming pangangailangan, ikaw lamang po ang nakakaalam, O Lord God. Inaangkin namin, Panginoon, na ito po ay tagumpay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Lord, hindi man po namin mabanggit ang lahat-lahat, Panginoon, rubog. Alam mo po ang ang sa aming nalalaman sa aming mga puso, O Lord God, ang nais po namin, alam mo, Lord O God. Kaya patuloy kaming umasa sa iyo, O Lord God. Ang pagpapala, Panginoon, ay hindi nahuhuli sa lahat ng nakikinig sa iyo at umaasa, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa mga kabutihan, pagpapala na patuloy mong pinagkaloob mo sa amin, hindi lang sa amin dito, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, sa aming mga pamilya, O Lord God, hindi man namin sila nakasama, nakikita, bagkus naniniwala po kami na hindi maiksi yung kamay para abutin sila, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang ang lahat. Magsasabi ng amen. Thank you, Lord. Amen. Amen, Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ready na ba ang lahat? Amen. Ready. Amen. Tayo pong lahat ay sasambang muli sa ating Diyos na buhay. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Anyaya ito na siyang mangunang bahan sa pagkakataong ito. At amin sa ating mga sarili na wala po tayong magagawa kung wala ang banal na Espiritu mangunguna. Let's invite the mighty presence of God to dwell in this place, to dwell in our hearts. Oh, hallelujah. We give you praise. We give you honor, Lord. Hallelujah. Come on, church. Open your hearts to the Lord. Holy Spirit, renew me. Holy Spirit,
Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tayo naman ngayon ay dadako na sa ating pagpupuri at pagsayaw, pagbigay, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil siya ang kataas-taasang Diyos na dapat pag-alayan ng mataas na pagpuri at pasasalamat. Amen po ba? Amen. Siya, He is a good God forever. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa Psalm 34 verse 8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him." Amen po ba? Amen. Kaya naman ngayon, tayo ngayon ay sama-sama nga awit, sasayaw, indag sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Taas ang kamay, kaway-kaway sa ating Diyos. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos, pinupuri kita, kadakilaan mo'y wagas at walang ang katulad. Noon ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig
God is good talaga. Amen, Lord. Thank you. Napakabuti mo po sa amin. Amen. Come on, church. Patuloy po nating pagpapurihan ang ating Diyos na buhay. Patuloy na damihin ang kanyang mainit na presensya sa ating kalagitnaan. Patuloy na ituon ang ating paningin. Hallelujah. Upang siya ay ating purihin, pasalamatan at dakilain. Ilan ba sa atin ang hindi, alam ko po, batid ko po, tayong lahat ay nakakakilala sa ating Diyos na buhay. Dahil wala tayo dito ngayon kung hindi natin mahal ang ating Panginoon. Yung iba, nagsisisi kung bakit hindi pa nila nakilala ang ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagkakasala, nariyan ang ating Panginoon. Buhay niya ay kanyang inalay at hinandog para tayong lahat ay matubos. Kaya naman po, Panginoon, salamat po at nakilala ka namin. Salamat sa kaligtasan. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for dying with us, O God. Hallelujah. Alam po namin, O Diyos, hindi pa huli ang lahat upang ikaw ay aming mahalin ng tao sa aming mga puso. Bakit ngayon ka nang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan, at binigyan mong pag-asa. Hallelujah. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang
sabay sa'yo iaalay. Jesus, itataas kita. Papurit pagsabay sa'yo ko iaalay. Jesus, itataas kita. Oh, Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa amin. Amen, Lord Jesus, salamat. Hallelujah. Oh, Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa Amen, Lord Jesus, salamat. Hallelujah. Come on, church, open your hearts to the Lord. Oh, Jesus, salamat. Amen, Lord, salamat, O Diyos. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa amin. Lord, salamat, O Diyos. Oh, Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa amin. Oh, Jesus, salamat. Oh, Jesus, salamat. Thank you, Lord. Praise your name, O God. We exalt your holy name. You're the King of kings. You're the Lord of lords. You're holy, O God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within
Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, through your words continue plan, we just could not understand. Some word was done through the prayer of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Its ways are still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Its ways are still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Yes, O Lord, magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay na ito na patuloy na pinahiram niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, muli ina-acknowledge ka namin, nakasama ka namin ngayon dito sa patang sabi mo sa Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon dahil sa akin, naroon ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo yung lingkod na maghahayag na yung mga salita. Pagpalain mo rin ang lahat ng dumalo ngayon na i-prepare ang kanilang mga puso na matulad sa isang matabang lupa. Nang binhi na may hasik na walang iba kundi ang salita, ito'y tumubo, lumago at magbunga sa aming buhay sa araw-araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo. Naging pag-asa.
Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay, iwagayway. Hallelujah! Yon. Lagi tayong alive because our God is alive. Ang ating topic ngayon maganda kasi ang unang blessing ng resurrection ni Jesus Christ ay yan ang ating pagnilayan ngayon. Ano bang biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus? So, ang topic natin is about peace be with you. Alam mo, hindi lang ang kwan talaga, meaning ng peace be with you, hindi yung pagyuko, psht, psht. Kasi sa Maynila, sa Pilipinas, ganun eh. Pagyuko, psht, para bang sinisitsitan mo? Wala namang sinabi, ang sabi lang ng pare, magbigayan kayo ng kapayapaan. Hindi naman sinabi ni Father, magsitsitan kayo. Pero ang pinakamaganda talaga ng peace, no? Yung ganon, sign of peace. Sign of victory, sign of peace. No? Malalaman natin mamaya yan. No? So, ang ating pagninilayan ngayon ay hango po sa sulat ni John, chapter 20, verse 19 up to 23. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together, locked door, because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you. He said. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father sent me, so I sent you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive, then they are not forgiven. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, sa pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Puri ng Diyos, salamat sa Diyos. Hallelujah. My peace I give Unto you, it's the a peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace
peace I give unto you. my love I Give unto you. It's the love that the world cannot give. It's the love that the world cannot understand. love to know, Love to live. my Love I give unto you. my peace I give unto you. is the peace that the world cannot give. Is the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Amen. Palapakan natin si Lord. Peace be with you. Sabi mo sa katabi mo. Peace be with you. Ayan. Ngayon, magsiupo kayo. Umupo kayo na mayroong kapayapaan. Kalimutan na ninyo yung mga pinagdaanan ninyo, problema, kung ano man dyan. So, ang biyaya ng Panginoon, tingnan niyo ang bagay na hindi mo tinanggap, hindi mapasayo yan. For example, ibinigay ng Diyos Ama si Jesus Christ sa sangkatauhan. Pero, hindi naman lahat kasi naniniwala kay Kristo. Sabi nila, tao lang yan. No? Hindi ako naniniwala dyan. Ay, hindi ka naman pipilitin. Yung bagay na binigay sa iyo, libre. Ang kaligtasan po ay libre. Ang sino mang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang kapayapaan. Nung nandoon ako sa Israel, yun pong Nativity Church ay sa gitna po ng Israel at Palestinian. Ang gera, ang away po ng Palestinian at saka ng mga Hudyo, panahon pa ni Gulayat. Pero hanggang ngayon, di sila nagkaroon ng kapayapaan. Bakit? Yung Diyos ng kapayapaan, ipinanganak sa boundary ng Palestinian at mga Hudyo, pero hindi tinanggap ng mga Hudyo kasi ang mga Hudyo hanggang ngayon reject sa kanila si Jesus. Ito namang mga Palestino, Muslim sila, hindi nila kinikilala si Kristo, kaya hanggang ngayon wala pong kapayapaan ang Middle East. No? Alam mo kung hindi pumunta si Trump doon sa Middle East, hindi na inayos, baka ngayon nagbumbahan na ng mga nuclear. Kasi nag-umpisa na po yung Pakistan at saka yung yung India. Isipin mo ilan ang nuclear ng Pakistan sa 170. Ang India 176 yata. Ang isang bansa 5 hanggang 10 nuclear lang ngayon, lusaw na yan eh. No? So, si Trump, pinaintulot talaga ng Diyos yan na magiging presidente dahil siya po ginagalang, dahil siya po ay, ang Amerika po ang superpower. At ang dala po ni Trump ay kapayapaan. Bakit? Ang boss niya si Jesus Christ.
Amen? Iyon. So ngayon, ang Pilipinas, hindi naman nang-aaway ang Pilipino dahil Pilipino is peaceful people. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng away. Huwag mo lang awayin yung mga Pilipino. Talagang hindi ka uurungan yan. Hindi tatakbo yan. Hanggang kagatan, lalaban yan. Okay? So ngayon, itong pong verse 21 ng John 20, verse 21, dito tayo kukuha ng aralin o pag-aaral. Jesus said to them, again, pag sinabing again, tandaan ninyo, 3 times, pangatlong beses na sinabi ni Jesus yung word na kapayapaan. Ang binati ni Lord ay ang kanilang mga disipulo kasi yung pong upper room, yung kwarto na yon na doon nagpakita si Jesus at doon niya binati ang mga alagad ng kapayapaan, napuntahan ko personal. Na? Isipin mo yung pader doon. Kahit bumbahin mo yan ng ganito kakapal yung mga pader. At saka may bakal doon na mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, hindi kinakalawang. At hindi tinatablan ng bala o bomba. No? So, iyan ang advantage po ng Hudyo, ng Israel. Pag tumunog na yung sirena, pumasok ka na sa bomb shield. Kahit anong bomba dyan, safe ka doon. Bakit? Lahat ng building doon, doong opisina sa El Shaddai, doon sa 7th floor, sa gitna po noon may bomb shield doon. Kahit 1 linggong bombahan, di ka magugutom dahil may mga refrigerator doon, may mga pagkain doon, may inumin doon, prepared. Sabi nila, Brother Bay, pag ikuha ng sirena, pasok ka doon ha. Hinihintay ko naman yung sirena, wala namang pumasok, wala namang nagsirena. Ha? Nagsirena yung wak, wak, wak. Daming uwak pala doon sa balkone. Okay. Sabi ni Lord, peace be with you. Tingnan nyo ha. Bakit may peace talk? Because I want to be peace. Peace in our country. Mayroon bang tinatawag doon? Sa Mindanao, ang tawag doon, peace talk. Mag-uusap yung mga Muslim, Kristiyano. Anong sinabi ng mga Muslim doon? Naikot ko yung Mindanao, mga kaibigan kong Muslim doon. Paano hindi kami magagalit, Brother Boy? Lupa namin. Pinatituluhan ng mga Kristiyano. Sa inyong papel, sa amin lupa, huwag kayo tutungtong, patay kayo. Kaya hindi mo matatakot yung mga Muslim. At may ugali pa ang Muslim, sabi nila, hindi kami nagbibinta ng lupa. Kasi ang may-ari ng lupa, si Allah. Tapos ibinta mong pag-aari ni Allah. Kaya walang ahinti ng lupa na Muslim. Tandaan nyo yan. Hindi nagbibinta ang mga Muslim ng lupa. Pinatituluhan mo, madali lang yan. Halimbawa, yung buong Cotabato, patituluhan mo. Nasa iyong titulo. Hindi mo pwedeng pakita doon sa harapan ng mga Muslim. Kakatayin ka doon. Amen? Gusto mo ng kapayapaan? Huwag kang mang-agrabyado ng tao. Amen po ba? Huwag kang mang-aaway para wala kang kaaway. Ang taong gusto sa kapayapaan, maibigin sa kapayapaan, ito yung mga taong sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Amen! Amen po ba? Okay, ano bang meaning? The meaning of my peace I give unto you. Ito ang kahulugan niya. My peace I give unto you from John 14:27. Means Jesus offers
a unique and enduring peace that surpasses the world, temporary and superficial peace. Ang mundo daw, ang kapayapaan ay temporary lang. Pero ang kapayapaan ni Lord na bigay sa atin hanggang mamatay ka. Kaya may tinatawag tayong resting peace. Amen? Paliwanag ko pa sa inyo, kung kayo ay hindi Katoliko. Ang Katoliko naniniwala na pag namatay ang tao, wala pa sa langit. Hindi shortcut, hindi katulad ng mga born again. Pag namatay sa langit na daw. Ang mga Katoliko, tandaan nyo ito, may tinatawag resting peace at ang namumuno doon sa lugar na yon ay si Abraham. Naalala niyo namatay yung mayaman at saka yung yung pulubi? Si Lazaro? Di ba nanghihingi ng pagkain si Lazaro doon sa bahay ng mayaman? Ang ginawa ng mayaman, no way, lumabas ka. Naawa yung aso ng mayaman, sugatan si Lazaro. Lumabas yung aso at dinilaan yung mga sugat ni Lazaro. Kaya pag may sugat kayo, hindi gumagaling-galing, hanap kayo ng aso, padilaan ninyo. Hindi, matindi yan, Brother Jeff, yung power ng laway ng aso. Walang rabies yun, gamot yun. Ay nagkataon, namatay yung mayaman, namatay din yung si Lazaro. Sabay sila ngayon, namatay. O nakita ng mayaman, bakit nandun si Lazaro? Inaaliw ng mga anghel ng Diyos. Ay may pagitan sila, bangin, si mayaman naroon sa Hades. Ang Hades po, hindi po impyerno yan. Hades, parang kumukulo pa lang na mainit lang, parang kanina, kaya umulan, mainit no? Hindi pa impyerno yun. Ano sinabi ng mayaman? Amang Abraham, please, nag-aapoy na ang dila ko. Sabihin mo kay Lazaro na idawdaw, kay Lazaro na idawdaw yung daliri niya, ilagay sa dila ko. Alam, sabi ni Amang Abraham, anak, alalahanin mo. Nung nabubuhay ka, nagpapasasa ka sa karangian sa buhay. Nagpasasa ka sa iba't ibang babae. Nagpapasasa ka sa mga 5-star hotel, 7-star hotel. Lagi ka sa diskuhan, lagi ka sa ganito, sa kasayahan. Samantalang ito si Lazaro, nagtiis ng hirap. Kaya baliktad ngayon, anak. Si Lazaro, inaaliw ng mga anghel. Ikaw naman. Kaya tama ang Biblia. Kayong mga nagsisitangis, kayo'y magsisihalakhak. Kayong mga nagsisihalakhak, kayo'y magsisitangis. Mabuti na lang kung sa El Shaddai ka humalakhak. Okay yan. Pero yung nandoon ka, lasing na lasing, abare na buhay pare, ganda ng buhay pare. Trip to heaven. Tapos pumunta doon sa building. I believe I can fly. Lumundag, patay. Ano nangyari? Akala niya masaya siya, punta siya sa impyerno, sa Hades. No? Ngayon, ito tandaan ninyo. Ang impyerno at langit, wala pa ang tao doon, naroon sa resting place. May kapahingahan na. Alam mo ba kung kailan sila lumalabas yung mga kaluluwa? Pag November 1, piyesta ng mga patay. Kaya pag di mo dinalaw yung patay, ikaw ang dadalawin ng patay. Magugulat na lang kayo, bakit nangangamoy kandila?
Dinalaw ka na ng lula mo, dinalaw ka na ng kamag-anak mo. Kaya sa piyesta ng mga patay, alalahanin niyo ang mga patay. Sila po ay pumupunta sa kanilang kamag-anak. Ang baliktad ganito. Ang mga tao pupunta sa simenteryo ay All Saints Day. Eh wala din kamag-anak nila. Puro lang santo nandoon. Pitsa 1 po ng mga santo yan. Dapat pitsa 2 ka pupunta sa simenteryo. Kasi mga ordinaryong mga kaluluwa yun. Di ba? Alam mo nung tinuro ko niyan, sabi nila, tama ka, Brother Bay. Ang mga tao, tingnan mo. All Saints Day, doon sila, yung mga santo, araw ng mga santo, doon sila pupunta sa sementeryo. Eh wala naman yung mga kamag-anak nila doon. Kasi bakit? Yung kamag-anak mo ba, santo? Oh. Dapat kinabukasan, saka ka pumunta, yung kwa naman doon, All Souls Day. Ambot sa inyo. Kaya sa susunod, maniwala ka sa Biblia, hindi yung paniniwala doon sa mga sinasabi ng mga taong hindi naman nagbabasa ng Biblia. Walang ginawa, kundi maghandaan, mag-inuman daw sa sementeryo. Sus, Ginoo ko. Pag bumangon yung patay, baka sampaling ka pa dyan eh. Amen? O, ito na. Sabi dito, it's a peace that comes from knowing and trusting God. A peace that cannot be taken away. Circumstances or Christ's peace. Here, repair to a hope. A hope and reassurance that goes beyond what a fallen world offer. Sabi ng mundo, my peace I give unto you is the peace that the world cannot give. Is the peace that the world cannot understand. Hindi talaga maintindihan ng mundo yung kapayapaan na bigay ni Kristo. Kasi ang kapayapaan na bigay ni Kristo, kahit wala kang kwarta, kahit wala kang pera, kahit ang iyong bahay butas-butas, pero nag-uumapaw naman sa puso mo ang tunay na kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Ang daming mayaman. Lahat ng lugar, mayroon silang rest house, pero walang rest. Hindi naman sila makatulog doon. Maraming mga tao, ang kanila pong mga kama ay waterbed, pero living dead. Uy, alam mo, nakatulog na ako sa mayaman, yung waterbed, parang swimming ka, gumagano-gano, no? Sabi ko, okay to. Alam mo kung saan yon? Doon sa San Miguel sa Iloilo. May manggaranon doon. Brother, bay, wala problema. Mga anak ko sa Amerika, dami ko. Ang waterbed na yan, hindi ginagamit. Bakit, sister? Kasi ang asawa ko gusto niya sa papag magtulog. Si Brother Mike, hindi ko sa kama yan. Doon yan sa matigas. Kaya tingnan mo yung mga mahilig sa kuba. Yung mga mahilig sa malambot na higaan. Ako gusto ko, kawayan lang papag, street body. Amen? Amen. Bakit napunta yung sinasabi ko doon, no? Ano ang kahulugan ng kapayapaan? Kapayapaan, sinabi doon, hindi matutulad ng kapayapaan ng mundong ito. At ang binanggit po doon, ang meaning ng kapayapaan, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, yun ang tunay na mayroong kapayapaan sa kanilang mga puso. Amen. Hindi lang yon, ang mga taong mayroong pag-asa. Kaya sinabi po ni Father Radya. Ano sinabi niya bago? Ang nagmamahal mayroong pag-asa. Amen? Alam mo, masarap yung magmahal kasi ikaw ang mahalin.
Pero ang pinipili ng tao, gusto niya siya lagi ang mahalin. Ha? Masarap ang mag-unawa kaysa ikaw ang unawain. Pero gusto ng tao siya lang lagi ang unawain. Mas masarap ang magpatawad kaysa ikaw ang patawarin. Oh. Mas masarap ang magbigay kaysa ikaw ang bibigyan. The more you give, the more you receive. Amen po ba? O, doon ka lagi doon sa sa makabiblia. Akala nila yung mga taong giver, nawawala niya. Hindi. Ha? Maniwala kayo kapatid. Na-exercise ko niyan in 42 years in the ministry. Pag ako nagbigay ng ganito, 1,000 times ang babalik sa akin yan. Amen? Kaya ako, hindi ko sinisira yung aking prinsipyo noon pa na kapag ako nagyaya, ako ang taya. Ha? Pero pag ikaw nagyaya, ikaw ang tumaya. May nagyaya sa akin, yabang Eat all you can. Sir, may magandang doon, kainan, bago sa Makati. Niyaya ako. Sir, pambayad natin. Pambihira, ikaw nagyaya. Akala ko nagyaya ka, may pera ka. Sir, wala ako kwarta. Munti ko ng batukan. Ambot sa imo, alam mo, Panginoon, nagyayaya siya. Sabi niya, come. Follow me. Ang yaya ng Panginoon, I give you my peace. Pero bakit wala kang kapayapaan? Hindi mo naman tinanggap yung bigay niya. Kunwari ka lang. Pag tinanggap mo ang kapayapaan na bigay ni Lord, nagmamanifest yan sa mukha mo. Ang taong may kapayapaan, nagkikislap ang mga mata. Pero yung mga tao nagkukunwari, nanlilisik ang mga mata. Amen? Ang taong punong-puno ng kapayapaan, pagsandig lang yan, nakahilik na. Yun, punong-puno ng kapayapaan yun. Amen po ba? Pero yung mga taong pinipikit ang mata, magdamag pero hindi makakatulog, maraming iniisip yan, maraming alalahanin. Alam niyo yung isip nyo, ingatan nyo. Kasi ang isip, napapagod din yan. Pag isip ka ng isip, pag mapagod ang isip mo parang makina, hindi na gumagalaw. Pati mata mo, hindi na rin gumagalaw. Naglalakad ka sa sentral, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Nabuang na pala. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw. Iwasan mo yung masyadong pag-iisip. Hayaan mo sila. Amen? Oh. Tingnan niyo si Loring. Grabe, kung ito, isang bag na uniforme. Monday to Sunday, may uniforme siya. Noong Huwebes, nandun yan kumanta sa St. Joseph. Ngayon nandito pa rin. Pero, tumagal ako makauwi, hindi ko makalipon si Loring. Yung kinukwento ko sa inyo na yung napilay ako, namamaga yung paa ko, pupunta kami doon sa St. Joseph, sabi ko mag-taxi lang tayo. Sus, Ginoo ko kakwento, yung taxi, dumiritso, napunta kami sa Botanical. Hindi na kami pwedeng bumalik. Alam mo kung saan kami doon sa baba, doon sa stoplight. Aakyat naman kami. Sabi ni Lorena, Sir, no choice, kundi maglakad tayo, Sir. Naglakad kami pataas. Galit na galit ako. Pagdating sa simbahan, sabi ko, parang nawala yung sakit ng paa ko. Doon gumaling yung namamaga ang paa ko, naipit lang pala yung ugat. Amen. Kaya si Lorena, hindi ko makalimutan yan.
Yan ang pinakamatagal na platters doon. Sila ni Maymay. Yun ang nag-alaga sa akin doon, no? So, subok ko yan. Huwag ka mag-alala. Kaya siya, kahit walang boyfriend, walang mapangasawa, masaya siya. Bakit? Sapat na si El Shaddai sa kanyang buhay. Woo! Amen! Amen po ba? Yon. Number 3, how does Jesus give us peace? Peace between different people groups who once live in hostility toward one another. When Jesus reconciled his people to God through his death on the cross, he reconciled his people to one another. Ang pagkamatay ni Kristo, lahat tayo ay kinalimutan na ni Jesus ang ating mga kasalanan totally na parang wala na tayong ginawa. At alam nyo, ang mga alagad ni Jesus, binigyan niya ng power, kapangyarihan sa ating ebanghelyo. Sabi niya, okay, humayo kayo. Ang sino mang patawarin ninyo, pinatawad na nga. Diyan nanggaling ang tinatawag na sa 7 sacrament, yung pong kapangyarihan ng mga pari sa tinatawag na kompisal. Ang pari lang ang pwede niyan maggawad. Ang mga alagad. Sino ba ang mga pari? Sino bang punong pari? Ang mga pari, produkto yan ni San Pedro. Si San Pedro ang kauna-unang papa sa Roma. Nung pinalitan ni San Pedro, ang successor ni San Pedro ngayon, si Pope Leo XIV. At lahat ng kaparian na yan, mayroong authority ng tinatawag na sakramento ng kumpisal. Kaya pag nangumpisal ka, gumagaan ang kwan mo, ang pakiramdam mo. Father, sabi ng isang babaero, Father, ayaw ko na ng kulasisi ko. Foreigner yung pare. Hinanap niya sa dictionary, kulasisi. Nakita ng pare ang kulasisi, alaga na maliit na ibon. Sabi ng umpisal, Father, ayaw ko na talaga, hirap na ako. Ayaw ko na ng aking kulasisi. Sabi ni Father, sayang pag ibigay mo, itapon mo yan. Ibigay mo lang sa akin yung kulasisi mo. Ang kulasisi, kabit. Amen? Sabi, Father, ayaw ko na ng kulasisi ko. Hindi mo na naintindihan, pare. Kulasisi, kumuha sa dictionary. Maliit na ibon. Sige, pag ayaw mo ng kulasisi mo, iwanan mo sa akin, Dalhin mo sa simbahan. Pagdating ng kwan doon, ang gandang babae. Woo! Kaya Jeffrey, mahirap yung may kulasisi. Alam mo ba, nawawala yung kapayapaan mo pag may kulasisi ka. Amen. Amen? Amen. Kaya ako may peace of mind. 20 years, wala yung asawa ko sa Amerika. Bahala ka. Kung uwi ka. Kung ayaw mo, di, total. Iwanan man ako, nino man, ako hindi iiwan ni Jesus. Kasama ko siya. Kahit sa pagtulog ko, kasama ko siya. Sa kwarto ko, kasama ko siya. Saan man ako pumaroon, kasama ko siya. Kaya ako'y may kapayapaan. Amen? Kahit kamuti lang, masaya na ako. Kahit saging lang dyan, masaya na ako. I don't need masarap na pagkain. Sabi sa akin sa Japan, sa Singapore, gusto mo paktay aga, lahat salap iyo kain. Kayo mahilig kumain ng masarap. Ang dami mo naman maintenance sa diabetes, sa high blood. Amen? Tingnan mo yung mga taong ang galing kumain, ang lahat ng masarap kinakain. Tad-tad ng sakit.
Ako, masaya na ako. Basta araw-araw, may kamote, at ang maintenance ko, bawang at sibuyas. Oh, no problem. Ha? Kaya ako wala akong problema sa katawan. Bakit? Sabi mo sa katawan, alagaan mo yung katawan mo, ha? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Alam mo, mag-aalaga sa katawan mo, hindi ibang tao, ikaw mismo. Alamin mo yung bawal, alamin mo yung pwede. Ha? Alam mo na diabetes ka, kain ka ng matamis. Alam mo na high blood ka, puro baboy kinakain mo. Ha? Bato-bato sa langit ang tamaan, magalit ka na magalit because I love you with the love of the Lord. Amen? O yan. Ha? So number 4, how to respond to peace be unto you. Paano natin ito yun? Ha? When someone is greeted with this word, the appropriate response is Alexin Shalom. Yan ay Hebrew name. Alexin Shalom. Ang Shalom po ay peace. The God of peace, Shalom. The God, yung Jehovah Rapha, the God of provider. Jehovah Rapha, the great doctor. May kanya-kanya silang pangalan eh. Pero ang Shalom, nakita ko doon pag nagyakapan ang mga Hudyo, yan, ay inuuntog nila yung kwanla at saka yung ilong nila. Mahaba naman ilong nila. Sa Pilipino, mahirapan kasi pango. No? Baka magkabanggaan yung mga kurapa. Sus, Ginoo ko. Sa Muslim naman, pag sinabing Shalom, nagyayakapan sila. Dito, yan. No? Sa atin mga Pilipino, pag sinabing peace, psst, psst, psst. Ha? Dapat, peace be with you. Yan, nakangiti. Makwa na yan. Magandang sign yan. Amen po ba? Hindi yung sitsitan mo yung kapwa mo. Okay? Amen? Amen. Shalom. The God of peace, Shalom. Amen? Ngayon, let unto you peace. Ito ang sinasabi sa salitang Hebreo ng Alishim Shalom, let unto you peace. Sumainyo ang kapayapaan. No? Doon ko nakita na mga Hudyo, talagang sila, ayaw na talaga ng away, pero pag sila inaaway, hindi talaga sila nagpapaapi. Bakit? Sila po ang chosen people of God hanggang ngayon. Amen? Okay. Malapit na tayo matapos. Natatandaan ko yung sinasabi na huwag kong sagarin. No? Na alas 2:30. Mga 15. Ayos na yan. No? Okay. Sa huli na tayo. What are the 3 types of peace in the Bible? 3 klase ng kapayapaan. Una, spiritual peace. Yung spiritual peace, sa loob mo yan eh. No? Ang Diyos natin ay espiritu. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hiningahan niya ang mga alagad niya. Ang unang binigay ni Lord sa kanyang mga alagad ay spirit of peace. Kaya sinabi ng Panginoon, humayo kayo. At sabihin ninyo, sa lugar na pupuntahan ninyo, pag magulo, sabihin ninyo, sumanawa ang kapayapaan sa lugar na ito. At sumanawa ang kapayapaan dahil gagawa ang Diyos ng paraan. Amen? 1980s, ang Tondo ang pinakamagulo.
Nandyan nagsasagupaan ang mga waray at mga kabitinyo. Kaya ginawa ng pelikula ni Ramon Revilla at ni Fernando Po yung salitang, "Sayo ang tundo, akin ang kabite." Ang mga pana dyan, kapatid, sos, Ginoo ko nung mag-umpisa ako ng mission dyan, pag pumunta kayo sa Basico, hindi mo alam kung makakalabas ka pa ba ng buhay. Kasi ang Basico niyan, ang dulo niyan, mayroon doon, Isla El Diablo. Ha? Pag pumasok ka sa mga eskinita, ang mga tao may mga tato, may hawak na mga balisong, may hawak na mga pana. Ha? Ako Bisaya. Hindi ako nagsalita ng kasi teritoryo ng mga Bisaya. Kaya sa diin man diri ang ang nagyaya sa akin doon yung nakapunta sa dito sa Hong Kong si Tony Malayo, si Anthony Par, yung mataba. Siya po ang #1 sa Tondo. Yung nanggugulo. Actually, yung asawa niya, coordinator, pinababato pa nga niya yung mga taong nagsasamba kay El Shaddai doon sa sa Basico. Pero ang ginawa ng Diyos, hinipo siya ni Yahweh El Shaddai. Naging disciple na siya ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen? Amen. Nakasabay ko po doon yung galing sa bilibid na binigyan ng pardon ni President Ramos. Yung pong isang dakot na himala. Na yung pong leader ng mga fraternity doon sa loob na maya-maya may riot, maya-maya mayroong mga nagsasaksakan sa loob na convert. Binago ni El Shaddai, binago ng Diyos ang kanilang buhay. At nung sila'y maging mortal na kaaway, naging preacher sila, pastor sa loob ng kulungan. At doon, gumawa sila ng project sa kulungan. Kasi puro pala sila mga composer at mga drum, gitara, lahat. Nag-compose sila ng isang orkestra doon. Ang pamagat ay isang dakot na himala. Ginamit po yan, lagi po yan sa El Shaddai, sa big rally natin, pinapakanta namin doon. For example, pag nandun kayo, tanungin nyo si Mr. Google. Hi, Mr. Google, please, isang dakot na himala. Ha? Ang nagustuhan ko doon, isang awitin na, maging ang simbahan, huwag bilangguan, nabigo kami gisingin sa katotohanan, ngunit nang kami ay kanyang hipuin. Kamay ni Jesus na naghirap para sa amin, ang pagbabagong totoo ay dumating sa bawat buhay ng isa sa amin. Kami isang dakot ng kanyang himala. Dati mga makasalanan, pinuspos niya ng awa. Alam mo, doon nagsimula ang revival noong 1985-86 dahil lumabas yung mga tao sa Bilibid Prison para ipangaral ang mabuting balita ni Yahweh El Shaddai. Amen! Para malaman nyo, i-search nyo sa Google. Ha? Tapos yung isang gitarista natin, 1985, kinompos niya yung Ngayon Na, Kapatid. Ngayon na, aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kasunod. At lumapit sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitaing nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Yun. Huwag natin ituloy yan.
Oh, yung ngayon na, magkasabayan yon, yung isang dakot na himala at saka yung ngayon na. Nag-combine ngayon yan, concert. Isipin mo, mayroong overnight tayo noon, nag-concert tong isang dakot na himala. At saka yung mga gospel choir natin na dati, mga commander ng MPA, dati mga masasamang tao. Ngayon, nung makita ng mga tao, wala palang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Kaya marami ang mga naniniwala sa ating gawain, mga kapatid. Amen? Amen po ba? So, number one types of peace in the Bible, spiritual peace, peace with God. Yan po yung peace with God. Yung spiritual peace. Kasi si Lord God is a spirit. No? Amen? And number two, types of peace, relational peace. Ano yon? Peace with others, peace with your wife, peace with your kapatid, yung pantaong relasyon. No? Kung lahat ng tao may kapayapaan, wala nang magbabarilan. Amen? Barilin mo ba yung taong mahal mo? Ha? Hallelujah. Mayroon akong pinuntahang bansa. Ang mga tindahan ay walang tindera. Punong-puno ng kapayapaan yung bansang yun. Hindi ko lang sabihin sa inyo. Pag bumili ka, mamili ka dyan na yung price, iwanan mo lang ang pera dyan. Yan, Batanes, isa rin yan. Ang mga tindahan doon, walang tao, nagbabantay. Walang pulis, walang gwardiya. Sabi ko nga noon sa Japan ako, sabi ko, ang Japan ay parang paraiso, parang ayaw ko nang umuwi. No? Alam mo kung naka-extend ako isang bisis, residence na ako ng Japan. Kasi ang aking sponsored, cardinal na Hapon. Kaya may duty ako sa simbahan, kasama ko madre. Yung madre naman tiguang, nakaayos, sus Ginoo ko. Hallelujah. Nung mabalitaan ni Brother Mike na baka mag-residence si Bay doon sa Japan. Pinauwi ako. Uwi. Di umuwi ako. Ibang kasaysayan ko doon. No? Ngayon, yung relational peace sa kapwa-tao to. No? Sa kasamahan. Alam mo, pag may magugulong tao, huwag niyong pasamahin doon sa grupo ninyo. Kasi nagugulo. Nagasik lang ng lagim. Kasi bubulabugin niya yung kapayapaan ninyo. Lalo mga chismusa, di pa kaalamera. Huwag na niyong kunin yan. Sabihin niyo, I want to be peace. Please, lumayo ka. Walang hiya ka, lumayo ka. Amen po ba? Okay. And number of types of peace is emotional peace. Ano yung emotional peace? Peace with ourselves. Ang taong walang emosyon, patay na yan. No? Amen po ba? Alam mo ba yung mga taong umiiyak? Yung tears, luha ng kaligayahan? Yun. Tears of joy. Kaya hindi lahat ng mga taong umiiyak ay malungkot. Bakit umiiyak ka? Napakabuti ang Diyos. No? Panginoon, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Panginoon, thank you, Lord. Kahit nag-iisa ka lang. Amen? Yan yung emotional peace na ikaw ang nakaramdam. Wala akong pakialam sa inyo, basta ako mapayapa ako. Amen po ba?
Ang taong may kapayapaan, naghahawa yan. Kung gusto mo, ito no, ikuhan ko sa inyo, may sinabi ni Lord, pag nadistino kayo sa isang lugar, huwag kayong aalis doon na palipat-lipat, instruction niya. Yung mag-asawa na bahay na tinirahan namin, walang iba yan kundi nag-aaway lagi. Inaaway yung babae. Nung bandang huli, yung lalaki, naging local preacher. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Man of God yung nakatira sa bahay nila. Natandaan ko nun sa Baguio. You know Baguio? Noong 1991, pagkagaling ko dito, ang unang council ng kwan doon, kasama ni Sherla Dibes, ni T.C. Wong, ay si Tess Daos. Kilala niyo yan. Maliit na babae, siya ang nagdala ng El Shaddai doon sa parting mga Igorot hanggang Apayao, hanggang doon sa Baguio, hanggang La Union. Iwan ko kung buhay pa ngayon. Kasi ilang taon na yun, 1990. Sus, Ginoo ko, dugay na kaayo. 35 years na. No? Pero hindi ko pa rin nakalimutan. Bakit? Doon ako tumira sa bahay nila. Wow, sabi ko, sister, ang lamig dito. Tuturuan kita sikreto, brother boy, huwag kang maligo ng mainit, huwag mo sanayin yung kabayan. Anong gagawin ko? Sumigaw ka ng sobrang lakas at sabay buhos. Pag nagbuhos ka na, nga nawawala na pag nabasa ng katawan mo, nawawala ng lamig. Ha? Kaya gawin nyo yan sa taglamig, ha? Tingnan natin kung di mabulabog yung Woo! Amen! Ano yung iwanan ko sa inyo yung tatlong klase ng types of peace. Number 1, spiritual peace, peace with God, relational peace, peace with others, and number 3, types of peace, emotional peace, peace with ourselves. Bago mo hangarin ang kapayapaan, ikaw munang mauna. Amen? Magsitayo na tayo. Tingnan mo ang mata ng katabi mo. Sabi mo, sister. Sister. Ang ganda ng aura mo ngayon. Amen. Sabihin mo, ang cute-cute mo ngayon. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Kaya walang uuwi na malungkot kasi puro maganda, puro ano. Sige, taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga
piling mo. Amen. Panginoon, ayaw na namin mawalay sa piling mo. Dahil alam namin, Panginoon, sa piling mo sapat na kami dahil ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga ipinangako sa amin. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. Kami kasama mo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Itaas sa mga prayer requests, awitin natin yung ika'y tapat sa habang buhay. Yan lang, yung kuha na yan, koro na yan. Ika'y Tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, at ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, muli, dalangin ko na pagpalain mo ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog sa iyong gawain. Lord, alam po ninyo ang kanilang pinagdadaanan bilang mga OFW. Bawal po silang magkasakit. Kaya irigalo mo sa kanila, Lord, na ilayo sila sa anumang sakit at bigyan sila ng kapayapaan sa buhay, na kahit mag-isa lang sila, nakatawa sila. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang mga wallet, mga bag, na laging puno ng biyaya at pagpapala. Pagpalain mo rin kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ang kanilang mga hanap buhay, mga mahal sa buhay. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito. Ito ay aming samudalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak.
Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa inyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa andako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaanos sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas sa tang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali na ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless.